Sa isang lugar sa kalawakan ng bunganga, masigasig na ginagawa ng mga tao ang kanilang trabaho sa larangan ng mukha. Makikita mo na pagod ang mga manggagawa, gumawa sila ng iba't ibang trabaho, pagtataas ng tubig, at pagbaba ng dayami sa tubig na iyon. At kahit na ang mga manggagawa ay nagsisikap ng husto upang tapusin ang kanilang mga gawain, may isang tao sa background na nagtutulak pa rin sa kanila na magtrabaho ng mas mabilis. Ang partikular na tagapangasiwa ay isang maliit na duwende na medyo nasisiyahan sa kanyang trabaho, nakaupo sa kanyang paboritong alipin. Ang alipin ding ito ay hindi na nakatiis, dahil patuloy siyang hinahagupit at umaagos ang dugo at pawis sa kanyang katawan. Ang mahabang buhay ng pagkaalipin na ito ay hindi mabata na malupit. Ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang lalaking nanalo ng titulo sa edad na 27, at humawak sa posisyon ng pinakamahusay na manlalaban sa mundo sa nakalipas na 2 taon. Heavyweight champion sa pinakamalaking MMA league sa mundo. Ang kanyang pangalan ay Choi Hyun-sok, isang lalaki na nagkaroon pa ng kanyang huling laban sa pagtatanggol bago natapos ang kanyang karera ng walang kabiguan. Muli niyang tinalo ang kanyang kalaban dahil siya ang kampyon mula sa South Korea. Ngunit nang matapos niya ang kanyang karera, lumabas si Truck Kwon sa kanyang paboritong trabaho at hinalikan si Hyun-sok ng palm. Hindi makapaniwala si Hyun-sok na namatay siya dahil nabangga siya ng truck. Nalungkot siya dahil ang pera na iniipon ni Hyun-sok para sa kanyang pagreretiro ay nawala ng ganoon na lamang. Desperado si Hyun-sok dahil nagsumikap siya hanggang sa puntong yun, si Choi Hyun-sok ay namatay na mag-isa, nakipagbuno hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit makalipas ang 30 minuto, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang espasyo, naisip ni Hyun-sok na ito ay mas mabuti, dahil ngayon na siya ay patay na, hindi na niya kailangang magsanay, at ngayon ay wala ng depensang katugma. Ang tanging kaligtasan niya ay wala siyang pamilya o kaibigan, na nangangahulugang walang malulungkot sa kanyang kamatayan. Biglang may isang napakagandang sumikat sa harap ng binata, at maya-maya ay may lumabas na kamay ng isang babae, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli sa SSS-ranked hero, Choi Hyun-sok. Ito ay isang batang babae na may gininto ang buhok, nakasuot ng puting damit at mga pakpak ng anghel sa likod niya. Mapaglarong nagpakilala ang dalaga bilang si Rachel. Siya ay isang recruiter na naghahanap ng mga taong nagwakas ang buhay sa mundo. Pagtingin ni Hyun-sok sa kanyang kahangahangang anyo, na nagpapula sa kanyang mukha, ipinapalagay na ang babaeng ito ay isang scout. Nilinggan niya ang anghel, hinawakan ang mga kamay nito, hiniling kay Rachel na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa lahat. Ngumiti ng matamis ang dalaga, sinabing may 2 pagpipilian si Hyun-sok. Ang unang opsyon ay tanggapin ang kamatayan bilang ito, at hintayin ang iyong muling pagkakatawang tao sa susunod na buhay bilang isang nakakaawa na matandang bachelor. Ang pangalawang opsyon ay agad na buhayin ang sarili bilang isang bayani upang iligtas ang mundo na naghihintay para lamang kay Hyun-sok. Ipinakita ni Rachel sa lalaki kung ano ang maaaring naghihintay sa kanya sa hinaharap, magagandang babae, kayamanan, at siya bilang isang bayani na may ranggo sa SSS. Ngunit ito ay masyadong biglaan para kay Hyun-sok, kaya humingi siya ng ilang oras upang pag-isipan ito, tsaka naisip niya na medyo kaunti lang ang paliwanag ng dalaga para makapagdesisyon. Nilapitan ni Rachel ang lalaki at tinanong kung talagang iniisip ni Hyun-sok ang palampasin ang pagkakataong panghabang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang lalaki ay magkakaroon ng kayamanan, karangalan, at magagandang babae, dagdag pa, magkakaroon siya ng mga espesyal na pribilehiyo. Ngunit para sa mga naging bayani ngayon, nag-aalok sila bilang isang bonus ng isang window ng katayuan na nagpapahintulot sa kanya na maging makapangyarihan bilang isang game character. Sa kabuuan, nagbibigay sila ng hindi kapani-paniwalang serbisyo at maraming bonus. Ito ay tiyak na napakahusay, ngunit naisip ni Hyun-sok ang katotohanan na kailangan pa rin niyang lumaban kung siya ay magiging isang bayani. Tumabi lang siya at sinasabihan na naman siya ng away. Sinabi ni So Hyun-sok kay Rachel ang tungkol sa pagkamatay lamang at muling pagsilang sa kaginhawahan. Ang dalaga naman ay hindi natuwa dito. Tinanong niya ang lalaki upang bigyang pansin. Dahil walang naiintindihan ang bagong bayani,
Ipapaliwanag niya sa kanya ng maayos ang lahat. Sinimulan ng batang babae na akitin ng lalaki sa pamamagitan ng magagandang salita, na sinasabi na kung si Hyun Sok ay magiging isang bayani sa ibang mundo, ang pinuno ng nayon ay tatakbo sa kanya ng walang sapin at bibigyan siya ng pagkain sa sandaling magsimula ito. Si Hyun Sok ay magiliw na titingin sa pinuno at mahinaong haharapin ang mga madaling pakikipagsapalaran na ibinibigay niya. At sa sandaling yon, sasabihin ng pinuno ng hipo ang sumusunod. Bayani, kilala ang anak ko bilang pinakamagandang babae sa baryong ito. Kung ikaw ay magiging napakabait at kunin ang aking hamak na anak, ang matandang nayon na ito ay wala nang mahihiling pa. Sa panunood ng puppet na palabas na ito, naisip ni Hyun Sok na ito ay isang uri ng kalokohan at hindi niya kailangan ang lahat ng ito. Napansin din ni Rachel na ang lalaki ay hindi interesado sa alinman sa mga ito. At bukod pa, sa bilis na ito, ang kanyang bonus ay magiging masama. Sa pagkakataong yun, wala siyang choice kundi gamitin ang plan B. Noon nagdesisyon ng anghel na umalis, dahil kung may ayaw ang bida, aakalain niyang wala itong pakialam sa pagkakataon. Hiniling niya kay Hyun Sok na tanggapin ang katotohanan na ang kanyang buhay ay tapos na bilang isang matandang bachelor at tamasahin ang kanyang susunod na buhay. Biglang may bumangga kay Hyun Sok at hiniling niya sa dalaga na maghintay sandali. Ang babae ay tumingin sa lalaki na may isang tanda ng pagmamataas o nakikipagsabuatan, at binalaan si Hyun Sok na walang garantiya na siya ay muling ipanganak bilang isang tao sa susunod na buhay. Nagulat ito sa lalaki, at kaya hinawakan niya ang binti ng babae na nagmamakaawa na tumigil ito, dahil nagpasya si Hyun Sok na gagawin niya ito. Nagkunwaring walang narinig si Rachel, kaya't si Hyun Sok ay nagsimulang umiyak na sumigaw na gagawin niya ito at maging bayani na ito. Tuwang-tuwa ang dalaga na gumana ang kanyang plano. Sa kasong yun, nagpasya siyang magpatuloy, biglang may lumitaw na magic circle sa ilalim ng paa ng lalaki, na ikinagulat niya. Ngayon pa lang, talaga, sigaw ni Hyun Sok, pinaikot-ikot ni Rachel ang kanyang daliri sa magic circle at sinabing wala na silang oras, dahil naghihintay ang isang magandang mundo. Hindi natuwa si Hyun Sok, sumigaw siya na hindi ka basta-basta magpadala sa ibang mundo nang walang paghahanda. Ngunit walang pakialam ang dalaga, nagawa na niya ang kanyang trabaho kaya ginawa ang gawa. Hindi niya maintindihan, kung alam na ni Hyun Sok na pupunta siya roon, bakit iniisip mo pa? Paano kung tumawag ang babaeng nasa braso niya, "Hoy, saan mo tinatago ang iyong telepono?" Gayunpaman, kinuha ng dalaga ang tawag at iniulat na ang prospective hero number 137,421 Choi Hyun Sok ay katatapos lang ng kanyang relokasyon. Tinanong din ni Rachel kung ipapadala agad sa kanya ang bonus. Hindi nagtagal, si Hyun Sok ay nakahiga sa ilang kahoy na kama. May narinig siyang kakaibang boses na tumawag sa kanya. Akala ni Hyun Sok ay ang pinunong tinutukoy ng anghel. Tila sa kanya na ang pag-unlad ay halata sa simula. Pero biglang sinuntok si Hyun Sok sa tiyan, kasama ang mga salita, "Ididilat ko ang mga mata mo kapag hindi ka nagising." Agad na tumalon si Hyun Sok sa kama, sa pag-aakalang inatake siya ng isang baliw na gustong mamatay ng mabilis. Ngunit nang mas masusing tingnan, nakita niya ang isang lalaking pula ang balat na may ulo ng toro sa kanyang harapan. Hindi maintindihan ng lalaking mapula ang balat, kung sino si Hyun Sok na patuloy na natutulog sa slave dormitory. Hindi na malaya ng lalaki, ang punong nayon nga ba ang may pinakamagandang nag-iisang anak na babae. Inaasahan ni Hyun Sok na isa itong halimaw na dapat niyang patayin. Si Hyun Sok ay mapagkumbaba na lumuhad at ipinaliwanag na siya ay isang bayani. Ngunit hindi maintindihan ng lalaki, sa panahon nila, napakatanga ba ng mga bayani? Hindi naintindihan ni Hyun Sok kung ano ang nangyayari at kung ano ang naging mali. Hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng magandang anghel sa kanya. Sa kasong yon, naisip ni Hyun Sok na ang ulo ng baka na ito ay ang kanyang tutorial quest. Nagpasya si Hyun Sok na huminahon dahil kung tama siya, ang susunod na gagawin niya bilang isang Koreano ay, oo, bilang isang Koreano siya ay dapat kumilos na ang ibig sabihin ay dapat niyang hampasin ang baka na iyon ng buong lakas upang siya ay maiwan. Nagtanong ang baka kung ano ang sinabi ni Hyun Sok. Habang nataman ni Hyun Sok ang baka,
Sumigaw siya na mamatay na ang baka na isang flimsy tutorial monster. Ang lahat ay tila nangyayari ayon sa plano para kay Hyun Sok. Ngunit nang makitang hindi nasaktan ang lalaking pula ang balat at mas lalo pang nakahawak sa binti ni Hyun Sok, akala niya ay tapos na siya. Naalala ng ulo ng baka na tinawag ni Hyun Sok ang kanyang sarili na isang bayani at pagod na siya sa kalokohang ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang binti ng lalaki at naramdaman ni Hyun Sok ang pag-crunch. Sa sandaling yun, nagpa siya ang ulo ng baka na hampasin gamit ang kanyang kamao, sapagkat naisip niya na sa ganitong paraan mauuwi sa kanyang katinuan ang masasamang basura kapag nakakatulog siya ng mahimbing. Idinagdag ng ulo ng baka na si Hyun Sok ay isang self-proclaimed hero. Pagkaraan ng ilang oras sa kulungan sa ilalim ng lupa, hiniling ni Hyun Sok na buksan ang pinto para sa kanya. Iniutos niya na ibalik sa kanya ang ulo ng baka na ito upang muli niya itong labanan. Isang maliit na duwende na may espada sa likod ang dumating sa ingay. Siya ay labis na nalungkot na ang makukulit na lalaking ito ay nag-iingay at kung siya ay sumigaw muli, ang duwende ay nangako na gagawing sopas si Hyun Sok. Natakot si Hyun Sok sa espada at nangakong tatahimik. Nagbabala muli ang duwende na pinagmamasdan niya ang bata at naiintindihan ni Hyun Sok ang bawat salitang sinabi niya. Hindi nagtagal, si Hyun Sok ay nakaupo sa sahig at nag-iisip tungkol sa tinatawag na kahangahangang pakikipagsapalaran sa ibang mundo. Napahawak sa kanyang ulo, hindi niya maintindihan kung saan nagkamali. Sa bilis na ito, hindi banggitin ng anak na babae ng punong nayon, si Hyun Sok ay mamamatay na birhen sa pangalawang pagkakataon. Hindi nagtagal, tinawag si Hyun Sok ng isang boses, na nagsasabi na siya ang kanyang senior na magiging isang bayani. Ipinaliwanag ng lalaki na sila ay nasa kuta ng hukbo ng hari ng demonyo na umaalipin sa mga tao. Siya nga pala, Korean ang lalaki at mukhang hindi lang si Hyun Sok ang pinatawag dito sa mundo. Sa anumang kaso, tinanong ni Hyun Sok si Sun Bae na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari dito at kung bakit sila nakarating sa lugar na ito sa unang lugar. Ngumisi ang lalaki. Iniisip kong talagang gustong malaman ni Hyun Sok ang lahat, kaso, sumigaw ng malakas ang lalaki, "Hoy, self-proclaimed heroes, buhay pa ba kayo? Nandito na ang tunay na bayani na dumating para iligtas tayo." Sa puntong ito, may mga boses mula sa mga kamera na nagsasabi sa kanila na iligtas. May nagsasabi na siya ay isang tunay na bayani, kaya siya ang dapat na iligtas, at ang ilan ay nagsasabi na siya ang bayani. Hindi maintindihan ni Hyun Sok kung anong klaseng biro ito, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na mayroong 100 bayani na nahulog sa kuta ng hukbo ng hari ng demonyo. Ang ulo ng baka na hinahanap ni Hyun Sok ay ang pinuno ng lugar na ito, si Ri Adren, at ang bantay na nakita ni Hyun Sok kanina ay tinatawag na Jark. Kilala siya sa kanyang kalupitan, kaya hiniling niya sa bata na mag-ingat. Sinabi rin ng lalaki na narito lamang sila sa kaawa-awang lugar na ito dahil sa isang masamang demonyo na nagngangalang Rachel. Nanlaki ang mga mata ni Hyun Sok sa sandaling yun, at sinisi ng lalaki ang maldito na demonyong yun sa dahilan kung bakit silang lahat ay nasa lugar na ito. Hindi naintindihan ni Hyun Sok kung paano sila nadala ni Rachel sa maling lugar. Pagkatapos ay sinabi ni Hyun Sok na kung ano ang ibig niyang sabihin. Idinagdag niya na hindi sila dapat magsimula sa lugar na ito. Sinabi ng lalaki na sigurado siya dito, sinabi sa kanya ng mga bayani na nahuli sa ibang mga lugar. Ayon sa kanila, mayroon pang panimulang lugar na nakalaan para sa mga bayani lamang. At karamihan sa mga bayani ay nagsisimula sa mga lungsod o rural village. Ang mga bayani ay karaniwang namumuhay ng normal nang walang anumang kakayahan, ngunit gayunpaman, wala sa kanila ang nagsisimula mismo sa gitna ng hukbo ng hari ng demonyo na tulad nila. Tila nawalan na ng malay si Hyun Sok, sa wakas ay napagtanto niya na ang dahilan kung bakit siya nahulog dito ay dahil sa anghel na yon. Bumalik sa orihinal na punto, ang mga alipin ay nagtrabaho ng husto sa pawis habang ang mga goblins ay binubuli sila, at si Hyun Sok ay ginawang kabayo sa pangkalahatan. Hindi nagtagal ay natapos ang gawain at inutusan ng duwende ang lahat ng alipin na bumalik. Sa sandaling ito, naisip ni Hyun Sok kung paano niya balang araw tatapusin ang maliit at matabang bastard na yun ng isang duwende. Tapos na ang shift at nakahiga na si Hyun Sok sa kanyang kulungan,
Iniisip na ito ay mas magandang lugar kaysa sa labas. Biglang naalala ni Hyun Sok ang sinabi ng anghel na magkakaroon siya ng mga espesyal na pribilehiyo. Tila sinabi ng dalaga na makukuha niya kaagad ang mga ito kung magdesisyon siyang maging bayani. Sa kasong yun, nagpasya si Hyun Sok na subukan ang sikat na slogan na ginagamit sa lahat ng dako. Inilahad ang kamay sa harap niya, aniya, status window. Isang status window ang bumungad sa kanyang harapan, mayroon siyang level 1, job professional, strength 28, agility 29, stamina 31, mana 10, ability pickaxe rank D wala siyang skill, ang kanyang puntos ay 0, at ang kanyang hero points ay 0 din. Nagtataka si Hyun Sok kung ang mga numerong ito ay ang kanyang katayuan. Nagtataka si Hyuk Sok kung ano ang ibig sabihin ng pickaxe rank D at sa stamina sa 31.